Sa mga wala pang maisip na lutuing ulam dyan ngayon sa ating tahanan, try nyo itong ating lulutuin ngayon, baka magustuhan nyo. Intro muna tayo. Ito ang ating unang gagawin. Magpakulo tayo ngayon ng laman ng baboy or any kind of parts ng baboy. Pwede po yun. Tapos ito po yung ating mga additional ingredient. Yung mga gulay, ang okra, talong. Tapos peanut butter. Bagoong. Tapos yung kalabasa. String beans. Pechay. Yan po yung ating mga ingredient na gagamitin ngayon sa pagluluto nitong ating lutong ulam. Napaka simple lang po, hindi po siya ganun karaming mga ingredient, mga gulay lang po talaga yung ating gagamitin. Sa sibuyas natin, 1 piraso lang yung ating gagamitin. Tapos sa 2 pirasong bawang. Tapos sa bagoong naman, ang ating gagamitin lang dyan ay luto na. Hindi tayo gumamit ng ilaw. Set aside natin yung nilagang pork. Tapos magigisa na tayo ng sibuyas at bawang. Yan, tapos nilagay na natin yung aking pinakulaang laman ng baboy. Kita nyo lang po, 5 piraso lang yung ating ginamit kasi ngayon ang baboy ang mahal. Kaya hindi na tayo bumili ng napakarami. Pampalasa lang ito, kaya tayo bumili ng 5 pirasong parts ng baboy para maglasang pork naman yung ating lulutuin. Isa lang natin ng konti, tapos ang ating sunod na ilalagay na ay ang peanut butter. Ating munang hinalo doon sa sabaw kanina nung ating nilagang pork para medyo matunaw yung ating peanut butter bago natin ilagay dito sa ating ginisang laman ng baboy. Bali, ang ating ginamit na peanut butter dito ay yung nabibili natin sa bakery, yung medyo matamis na kasi wala tayong mabili na yung wala pang lasa. Kung may blender kayo sa bahay, pwede kayong mag-grind ng dried peanut para wala pa siyang lasa. Wala tayong mabili dito ng wala pang lasa. Kaya ang ating ginamit yung nabibili nating peanut butter sa mga bakery na matamis na pwede siyang pampalaman sa tinapay. Ayan po, kumukulo na po yung ating niluto. Next nating lalagay ang kalabasa. Sa normal na nagluluto nito, hindi sila naglalagay nitong kalabasa. Pero ako naggamit tayo ng kalabasa kasi pampa-creamy din to ng sabaw ng ating lulutuin. Kung ngayon lang kayo nakapanood ng aking video, ito pala yung aking YouTube channel, Star TV Pilipinas. Subscribe nyo lang yan, makikita nyo lang yung subscribe button dyan sa baba ng aking video. Click nyo lang yung red subscribe. At pag na-click nyo yan, subscribe na kayo. Like nyo rin at click na notification bell para updated kayo sa aking mga upload na video. Ito ang ating sunod na ilalagay, ang Knorr Kare-Kare Mix. Complete recipe na yan ng kare-kare. O ngayon, alam nyo na siguro yung ating lulutuin ngayon kung anong luto ito. Kasi nakita naman yung ating nilagay na powder, ang kare-kare mix. Bali, kalahati lang yung aking nilagay na kare-kare mix para hindi masyadong matapang yung timpla. Sa iba pang nagluluto ng ganitong lutong kare-kare ay hindi na sila naghahalo ng karne o pure kare-kare na lang, kare-kareng gulay or chicken kare-kare, may beef kare-kare. Minsan din yung ibang nagluluto nito, ang ginagamit nilang ibang sahog ay yung seafood, yung pang tahong or hipon sa kanilang kare-kare. Pero tayo pork lang yung ating ginamit, konti nga lang yung ating nilagay, pampalas lang doon sa ating kare-kare. Kung gastos naman sa pagluluto ng ganitong lutong ulam,
hindi tayo gumastos ng sobra. Around 200 pesos lang yung ating nagastos dito. Yung kalabasa lang 20 pesos, sitaw 10 pesos, pechay 10 pesos, tapos okra 5 pesos. Yun lang yung ating nagastos sa gulay. Tapos yung kanyang pork, almost 76 pesos lang yung bili ko sa pork. Ang sunod nating ilalagay ay ang sitaw, kasi ang sitaw medyo matagal din siyang lumambot, kaya pangalawa siya sa ating nilagay na gulay. Ang una natin yung kalabasa, tapos ngayon yung sitaw. Ito palang mga niluluto kong lutong ulam ay pagkain ko lang din to sa araw-araw. Tulad ngayon, magkatanghali na, ito yung aking ulamin ngayon. Bali, gilawan ko to ng video para kung sino man makapanood ay magkaroon sila ng konting idea na kung wala pa silang naisip na lutong ulam, eh matry nila itong aking niluto. Halo-halo lang natin ng konti para mag-mix yung kanyang mga gulay tsaka yung kanyang karne at yung kanyang sauce. Medyo maliit yung aking kawaling pinaglutuan, kaya nilipat ko dito sa kaserola para hindi matapon yung ating niluluto. Tapos ngayon next, naglagay tayo ng aswete, pampapula ng konti dun sa ating kare-kare. Ang aswete ay wala naman siyang flavor, pampadagdag lang talaga siya ng kulay nitong ating kare-kare. Kung ayaw niyang gumamit ng aswete, meron naman tayong food color. Pwede rin naman kayong wag na maglagay ng aswete o food color, pampadagdag gastos pa rin yan. Pwede rin naman. Naglagay na rin ako ng konting asin para magkaroon ng konting lasa yung sabaw ng kare-kare ko. Kasi sa ibang luto talaga nito, dapat wala talaga siyang lasa. Ang pinakapampalasa nito yung pinakabagoong. Pero ako, naglagay tayo ng konti kasi gusto ko may konting lasa na yung sabaw. Ito yung aking preferred na idea na dapat may lasa yung aking sabaw. Kanya-kanya pong style yan ng pagluluto, kung gusto nyo may lasa o wala, nasa sa nagluluto po yan. Ang next naman na ating ilalagay ang talong tsaka ang okra. Mabilis ding maluto yung talong tsaka okra, konting halo lang yan, konting kulo, luto na yung talong at okra. Isang ingredient lang yung ating hindi na ilalagay, ang pechay. Mas mabilis maluto ang pechay kasi kahit patay na yung ating apoy, yung pinakainit na lang nung sabaw, luto na yung ating pechay. Kaya ang pechay ang ating pinakahuling ilalagay na ingredient. Ayan, check na natin yung ating niluluto. Ayan po, kumukulo na po yung ating kare-kare. Ang ating ilalagay na ang pinakahuli, ang pechay. Pagkalagay natin ng pechay, konting halo lang yan, luto na yung ating kare-kare. Hindi na natin kailangan pakuluan pa ng matagal yung ating kare-kare kasi baka malamog na yung ating mga gulay. Yan po yung pinakahuli nating ilalagay, ang pechay. Ayan po, hinalo ko na lang po ng konti. Luto na yung ating pechay. Kaya ready to serve na po yung ating pork kare-kare. Ilagay na natin sa plato yung ating nilutong kare-kare para ready to serve na yung ating pork kare-kare. Niready ko na rin yung ating bagoong na hipon. Ang aking ginamit na hipon na ay spicy yung kanyang flavor. Kasi gusto ko ng medyo maanghang. Kaya spicy yung aking ginamit na bagoong. Hindi yan po tayo nagluto ng bagoong. Kung preferred nyong magluto kayo ng bagoong, pwede naman pong gawin nyo. Pero para hindi na rin ako maabala, bumili na lang ako ng bagoong na luto na. May nabibili naman po yan sa bote or sa pouch, sachet, ganun. Marami kayong mabibili sa tindahan, lalo ngayon yung bagoong na Barrio Fiesta. Masarap po yun, Barrio Fiesta, yung kanyang brand. Marami pong klase ng flavor yon, yung Barrio Fiesta na bagoong. Dito ko na po tatapusin yung ating nilutong pork kare-kare.
Sana nagkaroon kayo ng konting idea dito sa aking niluto at maluto nyo rin sa inyong tahanan. Don't forget to like, share, and subscribe this YouTube channel, Star TV Pilipinas. Signing off.